Hi guys, good morning. Happy Sunday everyone. Papunta lang kami ni Jan ngayon sa Costco dahil first magpapagas tayo kasi running low na yung gas natin. Second, mamimili ako ng pasalubong for Pinas. In 2 days, I'll be flying to Philippines. Woo! Update pala guys, nag-change ako ng flight ko. Ginawa ko na lang December para doon na lang ako magpasko sa Pilipinas. Dapat October 14 to November 25 lang ako. Kaso nga lang nagbago yung isip ko kasi nga 'di ba maraming lindol ngayon sa Pinas. So sabi ko pahupain ko muna kasi baka may mga aftershocks pa guys. So mahirap din mag-travel pag ganito. So December to January na lang ako uuwi ng Pilipinas. Nandito kami ngayon sa Target guys. Dapat sa Costco ako go-grocery kaso nga lang closed pa sila. So sabi ko ay open naman yung Target kaya dito na lang muna tayo. Mamimili lang ako ng konting pasalubong na ibibigay ko sa pamilya ko sa Pinas guys. Tara, samahan nyo kami ni John. Sale, ayan oh, naka-sale sila ngayon. So bibili ako nito ng bagong flavor ang Nutella oh. Ano tong flavor na ito? Mag-ano ako ng mga maliliit lang para marami akong mabigyan. No, $3. Damihan natin ito. Eto matagal na akong naghahanap nito. Meron palang maliliit na sachet. Parang 8 pieces yung laman ng isang box. Yung malalaki kasi nito guys is nasa 50 pieces ang laman. So pwede na itong 8 pieces. Kuha lang ako ng 4 packs nito. This one. Milk chocolate. That's for the kiddos. Ayan, for the family. Ayan. Hala, parang ang dami kong pasalubong. Pieces, Oreo. Ayan, ito oh. Parang ang laki nito, no? Bibili ako ng mga spam. Less sodium. There's bacon. Ito, $3.89. Nakapamili na ako ng pasalubong ko sa Pinas. Hindi naman ito masyadong marami. Yan lang po ang nabili ko. Kasi syempre yung mga kape hindi ko na kinuha kasi bibigat lang yan sa aking maleta. Ayan. So ito lang po yung mga pasalubong ko. Syempre para sa mga pamangkin lang. Yung mga sa mga pangmatanda, sa mga pinsan, sa mga ano, hindi ko na yan sila binibilhan kasi mas maganda pag pera na lang. Ito kasi sa mga bata. Mas maganda itong mga chocolate. Matutuwa sila nito. So it's lunchtime at nandito lang tayo ngayon sa The Park. Isa siyang restaurant na malapit lang sa bahay namin. Umorder lang kami ng crispy Brussels sprouts, burger at saka tacos. Ayan. Kain tayo. Ngayon lang ako nakatikim nitong kanilang crispy Brussels sprout guys at sobrang sarap talaga. As in, nakipag-pick up din kami actually guys dito sa mga dating kasamahan ni Jan sa trabaho. Like 30 years ago guys. Nagtrabaho kasi yan siya sa isang restaurant. And then meron silang get together. So dito rin sila nagkita-kita ngayon. So nag-inuman yan sila guys. Ako, di man ako umiinom. So kumakain lang ako dito. Nag-enjoy lang ako sa aking food. A golf cart because it needs to be rode. What time do you guys usually come through? 4 to 5. And I wanted to pick them up and just like, I've got no place for them. I regret it. It's like, So whatever. I don't want to deal This with was this. Chris out. Fucking shit with my I did all those pressure cleaning on those roofs, remember that? And I can't protect myself. Her and her roofs, they've had. Ayan, so itong last na tinikman ko guys, itong kanilang fish tacos and sobrang sarap din guys. Mapapa-reorder talaga ako nito. At dahil hindi namin naubos itong in-order namin guys na crispy Brussels sprout, so iti-take out natin kasi sayang man, binayaran man natin ito, 'di ba? Dalhin na lang natin, pang merienda natin yan mamaya. Oh, you're leaving tomorrow? I'm leaving Tuesday. Oh, okay. But every time Not soon enough. Oh my gosh, she wants. Let me stay with you. Oh my God.
Yung isa kasi nilang kaibigan guys is nakatira sa New York. Bumisita lang sila dito sa Florida pag may mga ganito, get together. Kaya naman, binibigyan talaga namin siya ng time. Lalo na ngayon ay wala namang trabaho si John. Kaya sabi ko, tara makipagkita tayo sa kanila. Pero alam mo dito guys, kapag lumalabas kami, hindi yung parang isa lang yung magbabayad. Nag-chip in talaga kami dito guys. Hindi, wala dito yung parang, ako manlilibre, ganito, ganyan. Wala, walang ganyan. Talagang split the bill talaga dito. At saka kung pupunta ka sa party dito, may dala talaga yung parang potluck ang tawag. So, walang pabigat. Wow, it's beautiful here. What do you call this place? The park. The park. Alam mo, bago lang namin na-discover itong place na ito and sobrang ganda talaga. Ang babait ng mga tao, ang friendly ng mga staff nila sa restaurant. Kung marunong lang ako mag-golf, naku, babalik at babalik talaga ako dito. Kaso nga lang, hindi man ako marunong mag-golf, oy. At saka yung golf, parang laro naman ito ng mga mayayaman. Ang nagustuhan ko lang sa place na ito is wala siyang membership. So kahit hindi ka nag-golf, pwede kang pumunta dito, mag-chill-chill lang, tumambay, chika-chika, get together with friends, pwede kayong maglaro. Din pala sa loob pinapayagan daw nila ng mga cards, mga ganun. Hindi daw stricto yung restaurant, ina-allow daw nila. Kasi nandito yung isa naming kaibigan, naglalaro daw sila dito ng cards kasama yung iba pa niyang mga kaibigan. Kaya sabi ko, ay, yayain ko yung iba kong mga friends dito. Ayan, pauwi na kami guys. Napasarap yung kwentuhan namin. Sobrang ganda talaga dito. Napaka-peaceful lang. Ito na nga pala yung mga maleta na gagamitin ko pa uwi ng Pinas. Sobrang dami nito guys ha, pero hindi ito lahat dadalhin ko. Yung isa ko kasing friend na si Kibler, manghihiram din siya ng maleta. Sabi ko marami naman akong extra, so nag-offer ako sa kanya. Pero lilinisan ko lang ito guys kasi nung simula nung nagbakasyon ako nung nakaraan, ang dami ko nang napuntahan, pero hindi pa ito nalilinisan yung mga ito. Hinahanda ko na rin pala itong ating balikbayan box guys dahil magpapadala na ako ng balikbayan box yung mga nanalo na nabigyan natin ng biyaya doon sa FB page natin. So ipapadala ko na din siya sa Pilipinas. Dadalhin ko sana, plano ko na ilagay sa luggage, i-check-in. Kaso nga lang sobrang dami nila guys. Ngayon magbabayad ako ng extra $200 per luggage. So parang lugi. So sabi ko ay sige ipabalikbayan ko na lang ito lahat. Guys, may nag-surprise pala kay Jan. Di ba birthday ni Jan nung nakaraan? May kaibigan kami na si Olive. Business partner ko siya guys from Manila. Hindi alam ni Jan na may pinadala si Olive. Kaya ito, surprise! Happy birthday! Oh, It's from Olive. really? Wow. Thank you, Olive. That's very, very sweet. Very super. I can You didn't have to do that. This sous vide. Sous vide. Sous vide. Alam mo, tawang-tawa talaga ako sa sarili ko dito guys. Sorry. First time ko maka-encounter ng ganitong word. Sous vide pala ang pronunciation nun. Akala ko sous vibes. To marinate or something? It's a cooker. Excited na ako guys kung paano gamitin ito ni John. Ipapakita namin sa susunod naming mga vlogs. But anyway, thank you so much to Olive Benito. She's been a friend of ours, actually from a follower turned to a friend, and now my business partner in Manila. So, thank you very much, sis, for everything. Napaka-thoughtful. Kahit na we're halfway around the world, gumagawa talaga yan siya ng paraan, guys, para makapag-gift sa amin ni John. Maraming salamat. Really appreciate it. Magagamit talaga ni John ito, sis. Itatry na namin kaagad ito. Nung nakaraan, alala ninyo,
ngayon, nag-gift din siya sa akin ng Soda Stream. Naku, gamit na gamit talaga namin. Kasi palagi kaming bumibili ng sparkling water eh. Ngayong may Soda Stream na kami, hindi na kami bumibili ng sparkling water. Ayan na guys. So that's the maximum water you can put it in. Okay. You could even do yogurt with it because it maintains the temperature. Ayos. Good morning! It's 9:09 in the morning. And naalala ba ninyo yung mga maraming saging na nakuha namin sa basurahan noong nakaraan? Sabi ko kay Jan, magpagawa ako ng banana bread. So nandito na yung mga ingredients natin. Harina, asukal, ayan, baking soda. And nandito na rin yung iba. And tayong egg, butter, and the syrup, banana essence ba ang tawag dyan? Yan yung secret recipe ni Jan. Ewan ko kung may chocolate pa siya. Minsan nilalagyan niya ng chocolate. Let's bake banana bread! Galing sa basurahan guys. Hindi nasasayang ang ating mga pinaghirapan sa basurahan. Ayan. Pinch of salt. 1 egg. Half a cup of butter. Everything at room temperature so that it doesn't get crumpy. Crumpy. Mixer lang gagamitin natin dito guys kasi. Ayan. With my leftover wrapper, I'll butter my pan. Did I put it right? Yeah, if it's in right, it won't come out. Make more space. Teaspoon of baking soda. Do you still have chocolate? I don't see it there. I know it was there before. It was there before. I thought I had it out. Right. Ah, there, looking at you. It's not very much. Okay. You want it inside or on top? Maybe on top. So it's You can see it. yeah. So what do you call that? Design. Decoration. So next, I'll check my recipe, Oh? just to be sure. Bananas from the dumpster. If you don't see us next week, you'll know what happened. Mm-hmm. Very perfect bananas from the dumpster.
1, 2, 3. Hello, wow! From the... Oh! Oh, it rose. A rose. Ayan na, guys! Banana cake from the dumpster with chocolate. Fresh and hot and melty. Sarap. Sino ba ang mag-aakala na ang mga ingredients na ginamit natin dito ay galing sa basurahan? Kaya naman, malaking tipid talaga ito guys. Kaya hindi talaga kami magsasawa din dyan na mamasura dito sa Amerika. Ay, di bali na ang mga sasabihin ng ibang tao, hindi naman kayo ang kakain. Guys, finally, luto na yung banana cake na ginawa ni John. Ayan, marami pa tayong mga saging dito na natira guys. Oh, ayan. Sobrang hinog na ito. So, ilalagay ko na lang siya sa ziplock. Tapos, ilalagay ko siya sa freezer para matagal siyang madaot. So, merienda tayo, guys. Nag-lunch na ako actually. And hindi ko na pinakita sa inyo kung ano yung lunch ko. Kasi same lang naman palagi yung kinakain ko. So, ito, may ice cream tayo dito kasi perfect ito with ice cream. Mula sa mga saging na nakuha sa basurahan. Ngayon ay isa na siyang banana cake. O diba madiskarte talaga si John guys. Ano? Kahit ano gawan niya ng paraan talaga guys. Hindi nasasayang yung mga nakukuha namin sa basurahan. O, kain tayo, hinahanap ko lang yung ating scooper. Para, ayan. Ay, hindi pala yan. Kutsilyo pala yung nahanap ko. Pang-slice natin sa ating banana cake. Yan. May chocolate din to na toppings. Hala guys. Ooh. Look at the texture. It's fluffy inside. It's a little toasted outside. And then may chocolate siya. Siguro 2 slices. Ayan. Ayan, 2 slices sa akin. Oh, napaka-fluffy niya talaga. Jan is going to use the trimmer we got from the dumpster. Ayan. Masarap ito pag may ice cream, guys. Labas lang ako saglit, guys. At tingnan ko kung ano yung ginagawa ni Jan. Tinitrim niya itong malunggay natin kasi sobrang haba na. Alam niyo ba yung ginamit niya dyan na lapper pala ang tawag dyan guys or trimmer kung tawagin ko. Ayan, nakita din natin yan sa kalsada guys yung namasura kami nung nakaraan o diba? Kung ano-ano na lang talaga ang pamamasura na ginagawa namin dito. Nakakapulot naman kami, nakaka-jackpot naman kami guys. Nagagamit namin dito sa bahay. Kain tayo! Banana cake from the dumpster. Ito ang aking merienda ngayon. Tignan natin ha kung gaano kasarap ang banana cake ni John. Paborito ito ng amo ni John guys. Hala. No doubt. Bakit pati amo ni John binabalik-balikan ito? Kasi sobrang sarap. Hindi nakakapagtaka guys na nagustuhan din ito ng mga amo ni John. Actually, recipe ni John ito eh. Dahil sobrang sarap talaga guys. Alam mo yun, parang mas masarap pa ito kaysa sa mga nabibili sa restaurant. Hindi naman dahil sa asawa ko si John guys, no? May bias ako. Hindi eh. Totoo talaga pag natikman nyo ang banana cake ni John, naku, magugustuhan nyo rin guys. So it's lunch time. Actually, I already ate my dessert. Dessert first before lunch. Oh yeah, bok choy. Yes, for bok choy. Ayan, so magpe-prepare lang lunch si John guys. Stir-fry veggies. Actually, kumain na ako. Nag-dessert na ako. Dessert muna bago ang lunch. So, for my lunch, mag-ramen lang ako. Pero yung walang sabaw guys ha. Stir-fry ramen. Tapos lalagyan ko siya ng bok choy. And lalagyan ko siya ng mushroom. Si John naman is magle-leftover lang siya na grilled chicken. Yung niluto niya kahapon. And then lalagyan niya ng stir-fry veggies na bok choy, mushroom, and onion. I didn't do it. Maybe not so great for stuff like this, for mushroom.
You want this on your side, right? Do you want a piece of skin in there too? I think so. So. Is your seasoning? Wow. That's good. It's your flour. Natural flavor. I don't know where my phone's. Chicken ramen. Level up talaga ang lasa nyo, guys. Tapos nilagyan nyo dyan ng sesame oil. Ay, grabe, ang sarap. Kinabahan yan siya, akala niya na wala yung phone niya, na misplaced niya lang pala. Nag-work kasi yan siya sa yard kanina and patong niya sa kung saan-saan. Hi, Kitty Lovely! Kitty Lovely! Lovely baby! Alright, tapos nang kumain, tapos nang magluto. Ngayon naman, it's time to clean the kitchen. Dalawa lang kami ni John dito, guys, no? Pero kapag nagluto yan si John, guys, talaga nga namang sabog talaga ang kusina. No. It's hard to balance. It's all about having. I need to learn how to drive. Whether I like it or not, I really need to learn. Yeah, because at some point, me, what happens to me? Right. It will bring you to whatever, wherever. Napag-usapan na rin pala namin, guys, na kailangan ko ng matutong mag-drive dahil alam mo na sa future kapag may mga emergency like sa kay Jan, sino yung magdadala sa kanya, sa mga doctor's appointment, sa mga ganyan, kasi hindi naman natin maikakaila, 'di ba, na matatanda na tayo, 'di ba? So kailan pa ba ako mag-drive? 'Di ba? Alam nga naman na mag-Uber kami all the time, 'di ba? So napakamalaking gastos 'yun. Siguro pag umuwi ako ng Pilipinas, magpapaturo ako sa aking relative or sa aking kapatid kasi marunong naman mag-drive. May sasakyan naman tayo doon sa Pilipinas. Alam nga naman hindi natin gamitin 'yun. Sayang din naman, 'di ba? Pahimusla nato, no? Kaya naaman tayo mga sakyanan. So kailangan matuto tayong mag-drive. Kasi alam mo, mga kapatid ko, nakababata kong kapatid, mga pamangkin ko, magagaling mag-drive, motorcycle, name it, 10-wheelers, name it, marunong mag-drive. Ako ang tanda-tanda ko na, 40 anyos na ako. Matakutin kasi talaga ako, guys. Sabi ni Jan kasi, bawal ka kasi mag-drive kapag matakutin ka. Dapat, buo ang loob mo, confident ka. Kung gusto mo mag-drive, kasi ang disgrasya, naku, nandyan lang yan. Kapag kinakabahan ka, lalo ka talaga niyang makuan sa sakuna. Tanim tayo, guys, ng guava. Ayan. Ito yung nabili ko na bayabas, guys, sa Home Depot kahapon. $13.98. So, nasa mga 800 pesos. Correct me if I'm wrong. Pag i-convert mo siya sa peso. Ayan, pink guava pala ang variety nito. So, excited ako. I think in 2 to 3 years, marami na itong bunga, guys. Nagpaplano din ako na bumili ng iba't ibang prutas kagaya ng peach, apple, or kahit na ano, guys, basta pwedeng tumubo dito sa Florida.
Ito na, tanim tayo ng bayabas, guys. Okay, that's perfect. Where do you want me to plant the chili? Chili should go in a pot. Dirty. Dirty little baby. Ayan guys, ang nabili nating sili. Ayan. Ayan yung chili natin guys. Oh, very pretty. Pretty little chili. Ha ha. Pretty little chili. Sana dadami pa ito. Lalaki pa ito. Pero dapat sa lupa lang ito guys, no? Pero okay lang. Sabi ni Jan, dito lang daw eh. Sa paso lang daw yung sili natin ilalagay. Guys, let's plant papayas. Guys, let's plant papayas. Kitty, you want to plant some papaya? You want to plant some papaya with me? All right, let's go. You're little babies. You're just little babies. Here's number 1. Ah, okay. Taya papaya. Guys, tending taya papaya. It's going to be a lot of tinola. A lot of tinola guys. In 9 months. 8 to 9 months. It's good if we have a lot of extra. A lot of backup. Because we don't know if the others will survive or the others will not. Because sometimes ruined by the wind. By the ano. Pero ito oh. Tignan nyo yan guys. Yung papaya na yan. Ayan oh yung papaya natin. Uy, may dalawa na pala na going ripe oh. There's 2. Soon going ripe. Ayan. Ayan na yung ano natin. Hi Kitty Lovely. Hi. Hi Kitty Lovely. Ayan. Okay, natapos na tayo sa pagtanim ng papaya. Mabilis lang. Kanina pa yan si Jan sa garden namin guys. Natutuwa ako kay Jan no kasi very hands-on talaga siya when it comes to gardening. Ako nga mas probinsya. Ako nga na taga-probinsya, taga-Pilipinas, hindi ako masyadong nag-garden. Pero si Jan magaling talaga siya. May green time kasi si Jan eh. Green thumb ba ang tawag niya. Ayan. So at least tapos na tayo. A day in the life. At least nakapag a day in the life ako ngayon. Kahit paano naka-dollars tayo ngayon guys. Hindi tayo pwede mag-relax. No. Relaxing is not my thing. No? Kasi dumadami na ang mga vloggers ngayon. So, kailangan makipagsabayan tayo sa kanila guys. Kasi, alam mo na, hindi tayo magpapahuli ba? Para kahit paano kumikita pa rin tayo. Alam nyo, kahit $1 lang yan. Huwag nyo ismulin ang $1 ha. Kasi hindi mabubuo ang $1 million pagka walang $1. Ayan. Ako, nagpapasalamat ako na nakaranas ako, naka-experience ako ng mga malalaking kita before nung nag-start pa ang content creation. Pero ngayon kasi sobrang baba na lang. Kahit million views ka pa, 10 million views, 500 million views ka pa dyan. Konti pa rin ang iyong kikitain. Pero at least no, once in the lifetime na experience natin mga content creator na sumahod ng malaki. Ngayon kasi is siguro pinaghahati-hatian na lang kasi thousands of content creator na ngayon eh. Pero okay lang yan guys, tuloy-tuloy pa din tayo. Yes, wala dapat sumusuko. Kagaya ng hindi nyo pagsuko guys sa pag-support sa akin. Mapa FB man yan, mapa YT man yan. So maraming salamat. So hanggang dito na lang muna guys. Bukas abangan ninyo, mamimili kami ng maraming prutas pa para itatanim natin sa ating bakuran. O diba? Exciting yan. At saka magtatanim na rin tayo guys. Mamimili din ako ng mga seeds para itatanim natin sa garden. So abangan nyo yan at maghula na kayo guys kung ano yung mga seeds, ano yung mga gulay na itatanim natin or mag-suggest kayo
kung ano yung mga gulay na gusto ninyong itanim ko sa bakuran ko or mga prutas na itanim ko sa bakuran ko. So, that's it for now. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta kay Johannes and John. So, hindi muna tayo matutuloy sa pag-uwi ng Pilipinas, guys. Pero, baka next month or December. So, hindi natin alam, guys. Basta maging okay na doon. Wala na linog and all. So, mag-uwi tayo ng Pilipinas. That's it for now. Thank you so much for watching. I'll see you again in my next video. Bye-bye!